May isang pamilya ang lumipat sa isang liblib na barangay sa probinsya. Malapit sa isang makapal at misteryosong kagubatan ang bahay na nakuha nila roon. Yung tipong parang may lihim na tinatago sa likod ng mga puno. At ang sabi ng tatay ng pamilya, ang isa sa mga dahilan kung bakit nila napili ang lugar na iyon ay dahil sa kagubatan. Mahilig daw kasi sa kalikasan ng tatay at ang asawa nito. Kaya nang makita nila yung lugar na iyon, ay agad silang na in love. Naisip nila na doon na tumira habang buhay. Hindi nila alam na may dahilan pala kung bakit mura yung bahay at kung bakit walang ibang tao na gustong tumira doon. May mga kwento raw kasi na may nakatira sa kagubatan na iyon. Isang higanting nilalang na nagpoprotekta sa lugar at nagtataboy ng mga tao. Ang nakakatakot pa raw ay walang nakakaalam kung anong klaseng nilalang iyon. Basta ang alam ng mga tao ay may nagmamasid sa kanila mula sa kagubatan. Hindi na raw nagtanong pa ang tatay dahil baka ma-offend lang yung mga kapitbahay nila. Isa pa, hindi naman sila naniniwala sa mga ganong bagay. Ang gusto lang nila ay makahanap ng tahimik na lugar na matitirhan. May anak na lalaki yung mag-asawa, mga 4 na taon pa lang. Siya yung nakapansin sa mga kakaibang bagay sa kagubatan. Naglalaro raw ito sa bakuran nila isang hapon nung sabihin sa kanila na may bago itong kaibigan. Ang pangalan daw ng kaibigan nito ay Toti. Nakikita raw ng anak nila si Toti na nagtatago sa mga puno ng kagubatan. Sabi ng tatay, nagkatinginan daw sila ng asawa niya nung marinig yon. Ang akala nila ay imahinasyon lang ng anak nila yung kaibigan nito. Hindi na lang daw nila pinansin yon, pero sa loob-loob nila medyo nag-aalala na rin sila. Pero habang tumatagal ay nagiging mas kakaiba yung mga kwento ng anak nila tungkol kay Toti. Naglalaro raw sila sa gabi, tapos ay pinapasan daw siya ni Toti sa balikat nito. Sabi ng tatay, hindi raw nila alam kung paano nalalaman ng anak nila ang mga ganong bagay. Dahil sa gabi ay natutulog na sila at hindi na pwedeng lumabas pa ng bahay ang anak nila. Kinagabihan ay hindi makatulog yung tatay. Nagising ito ng madaling araw at naisipan na silipin yung anak niya sa kwarto. Pagpasok niya ay nakita niya na may mga dahon ng puno sa kama ng anak niya. Nagtaka siya kung paano napunta roon yung mga dahon. Tinanong niya yung anak niya kinabukasan at ang sabi nito ay regalo raw yon ni Toti. Doon na nagsimulang matakot yung tatay. Hindi na siya mapakali, lalo na kapag gabi na at tahimik na ang paligid. Imposible raw na imahinasyon lang ng anak niya si Toti dahil saan man kukuha ng mga dahon ng anak niya kung hindi sa kagubatan. At kung sa kagubatan nga galing yung mga dahon, ibig sabihin ay lumalabas ng bahay ang anak niya tuwing gabi. Naglagay ng mga anting-anting yung tatay sa buong bahay nila. At tinuruan niya yung anak niya ng mga dasal para maprotektahan ito laban sa kahit anong nilalang na nag-aaya rito na lumabas ng bahay. Pero kahit anong gawin nila, ay patuloy pa rin yung anak nila sa pakikipaglaro kay Toti. Isang gabi, nagising yung tatay sa mga kaluskos na naririnig niya sa sala. Kinuha niya yung baril niya at dahan-dahang bumaba. Nakita niya yung isang lalaki na nagmamadaling kumuha ng mga gamit nila. Siguro raw ay desperado na yung tao dahil kahit may baril na nakatutok dito yung tatay ay hindi pa rin ito tumigil sa pagnanakaw. Pinaputukan ng tatay yung lalaki pero nagmintis siya. Tumakbo yung lalaki papunta sa pinto. Pero bago pa man ito makalabas ay narinig nila yung mga yabag na papalapit sa bahay. Yung buong pamilya ay nagtipon sa isang kwarto at nagdasal na lang na sana ay hindi sila saktan nung magnanakaw. Pero nagulat sila nung marinig nila yung sigaw ng magnanakaw. Dahan-dahan silang sumilip sa bintana at nakita nila yung higanteng nilalang na nakatayo sa harap ng bahay nila. Pulang-pula yung mga mata nito at nakatingin sa kanila. Halos hindi na raw makahinga yung tatay sa sobrang takot. Nakita nila na yung magnanakaw ay hinila palabas ng bahay. Nagpumiglas ito at nagmakaawa pero wala na silang narinig pa.
Tumakbo palabas yung magnanakaw pero hindi na ito nakalayo pa dahil hinabol ito nung higanteng nilalang. Nakarinig sila ng sigaw mula sa kagubatan, yung tipong nakakapanindig balahibo, at pagkatapos ay katahimikan na, parang biglang huminto ang mundo nila sa takot. Kinabukasan ay nag-empake na sila. Napagdesisyunan nilang mas mabuting umalis na lang kaysa manatili sa lugar na may kakaibang presensya. Hindi naman nila sinabi sa mga ito yung dahilan ng pag-alis nila. Baka kasi isipin ng mga ito na sila yung nagdala ng magnanakaw sa lugar nila. Sa bagong bahay na nakuha nila ay patuloy pa rin daw yung anak nila sa pagkukwento tungkol kay Toti. Sabi ng tatay ay natatakot pa rin sila hanggang ngayon. Dahil ibig sabihin ay may koneksyon yung anak nila sa nilalang na yon. Napag-alaman nila na ang tawag pala sa nilalang ay kapre. At mukhang nagustuhan yung anak nila kaya binigyan sila ng proteksyon. Parang may espesyal na koneksyon na nabuo sa pagitan nila na hindi nila maipaliwanag. Pero ang nakakakilabot ay kahit na lumipat na sila ng bahay, ay patuloy pa rin daw yung anak nila na nakakakuha ng mga dahon ng puno mula kay Toti. Ibig sabihin ba ay hindi pa rin sila nakakaligtas sa presensya ng kapre? Para bang kahit saan sila magpunta, hindi sila makakatakas sa anino nito. May kilala akong akademiko na nagpunta sa isang liblib na baryo sa Mindanao para mag-imbestiga tungkol sa isang alamat ng kapre. Ang sabi niya sa akin, hindi naman daw talaga siya naniniwala sa mga kapre. Ang gusto lang daw niyang malaman ay kung paano nagsimula ang alamat at kung ano ang epekto nito sa komunidad. Sa pag-iimbestiga niya ay may nakilala siyang matanda na nagkwento sa kanya na minsan daw ay nakasalubong nito yung kapre at pinakita pa sa kanya ng matanda yung sugat nito sa balikat na parang kagat ng tao. Sabi ng kakilala ko, kinilabutan daw siya noong makita niya yung sugat. Dahil kahit na hindi siya naniniwala sa mga kapre, ay nakaramdam siya ng takot. Paano kung totoo nga ang kapre? Paano kung may mangyari sa kanya habang nag-iimbestiga siya? Naisip daw ng kakilala ko na umalis na lang sa baryo at hindi na ituloy yung pag-iimbestiga. Pero naisip daw niya na baka nagsisinungaling lang yung matanda. Baka kagat lang ng aso yung sugat nito at nagpapatawa lang. Kaya nagpasya siya na hamunin yung matanda. Sabi niya, kung talagang nakasalubong nito yung kapre, ay isama siya sa gubat at ipakita sa kanya yung kapre. Sabi niya, ang iniisip niya noon ay tatanggi yung matanda at doon niya mapapatunayan na nagsisinungaling lang ito. Pero sa gulat niya ay pumayag yung matanda. Kinabukasan daw ay pumasok sila sa gubat. Habang naglalakad ay may nararamdaman daw siyang kakaiba. Parang may nakatingin sa kanila pero hindi niya na lang pinansin dahil baka raw guni-guni lang niya. Nagkuwento raw yung matanda habang naglalakad sila. Sabi nito, yung kapre raw ay nakatira sa isang malaking puno sa gitna ng gubat. Ang sabi pa ng matanda ay hindi lang ito ang nakasalubong ng kapre. Marami na raw itong nabiktima ng mga mangingisda at mga batang paslit na naglalaro sa gubat. Habang nagkukwento yung matanda ay unti-unti na siyang nakakaramdam ng takot. Na-realize niya na hindi siya handa para sa kung ano man ang makakaharap nila sa gubat. Gusto na sana niyang magpaalam sa matanda na bumalik na lang sila sa baryo, pero bigla raw nawala yung matanda. Nagtaka siya kung saan ito nagpunta. Nilibot niya ng tingin yung paligid pero wala talaga yung matanda. Tinawag niya ito pero walang sumasagot. Doon na siya kinabahan. Tumingin siya sa mga puno at doon niya nakita yung mga lumulutang na bagay na parang mga mata na nakatingin sa kanya. Doon niya naisip na baka totoo nga yung kapre. Tumakbo siya at sa pagtakbo niya ay nakita niya yung malaking puno. Sa likod ng puno ay nakita niya yung matanda na may kausap.
Nagtago siya sa isang puno at sinilip yung kinakausap ng matanda. Wala siyang makita dahil natatakpan ng malaking puno yung kausap ng matanda. Pero naririnig niya na may mahinang boses na nanggagaling doon. Lumabas siya sa pinagtataguan niya at lumapit doon sa matanda. Nakita siya noon ng matanda at parang nagulat pa ito. Pero hindi na siya pinansin ng matanda at nagpatuloy lang ito sa pakikipag-usap. Nakita niya na nag-aalok ng tabako yung matanda at doon niya naisip na baka kausap nito yung kapre. Nakaramdam siya ng takot at gusto na niyang tumakbo pero hindi niya magawa dahil gusto niyang makita yung kapre. Lumapit siya at unti-unti niyang nakita yung kausap ng matanda. Isang napakalaking nilalang na may mahabang buhok at kulay, kayumangging balat. Nakatalikod ito sa kanya kaya hindi niya makita yung mukha. Tumigil siya sa paglalakad at nagkubli sa likod ng malaking puno. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon at nakikinig sa usapan ng matanda at ng kapre. Pero nang marinig niya na nagpaalam na yung kapre, ay lumabas siya sa pinagtataguan niya. Nakatalikod na noon yung kapre at naglalakad palayo. Pero bago ito tuluyang makalayo, ay nilingon siya nito. Doon niya nakita yung mga pulang mata ng kapre. Nakangiti ito sa kanya at nagpakawala ng napakalakas na buga ng usok. Nabilawkan siya at napaubo. Naramdaman na lang niya na may kumagat sa balikat niya. Napasigaw siya sa sakit at nawala ng malay. Pagkagising daw niya ay nasa kubo na siya ng matanda. May benda na yung balikat niya at wala na ron yung matanda. Tumayo siya at lumabas ng kubo. Nakita niya yung matanda na nagwawalis sa bakuran. Nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang nangyari. Sabi ng matanda ay nakasalubong daw nila yung kapre. Kaya lang ay hindi ito nakapaghanda ng tabako. Kaya nagalit ito at tinangkang kagatin siya. Mabuti na lang daw at napakiusapan niya ang kapre na huwag siyang kainin at tabako na lang ang kapalit. Kaya raw pala ay nag-aalok ng tabako yung matanda ay dahil para sa kapre pala yun. Hindi na siya nakapagsalita. Ang alam lang niya ay gusto na niyang umalis doon sa baryo at hindi na bumalik pa. Hanggang ngayon ay may bakas pa rin yung kagat ng kapre sa balikat ng kakilala ko. Sabi niya sa akin, tuwing nakikita niya yung kagat na yon, ay naaalala niya yung karanasan niya sa kapre. Dati raw ay hindi siya naniniwala sa mga alamat. Pero ngayon ay isa na siya sa mga taong takot sa mga ito. May isa akong kakilalang psychologist na nagpunta sa isang liblib na baryo para sa kanyang pag-aaral tungkol sa mga alamat at kung paano nito naaapektuhan ang mga komunidad na pinagmulan ng mga ito. Hindi niya binanggit sa akin kung ano ang baryo na iyon, pero sabi niya ay napapalibutan daw ng makapal na gubat ang lugar na iyon. Ang mga bahay ng mga tao ay nakatayo sa gitna ng mga puno at halaman. May mga kwento raw na kumakahlat sa baryo na iyon tungkol sa isang nilalang na naninirahan sa gubat. Ayon sa mga residente ay tinatawag nila itong tikbalang. May kakaibang kapangyarihan daw ang tikbalang na ito. Kaya raw nitong pasukin ang mga panaginip ng mga tao at hindi lang panaginip, kundi maging ang realidad ng mga ito. Parang laging may pakiramdam silang hindi totoo ang nakikita nila, na parang laging may nagmamasid. Maraming mga residente ang nagpatunay na totoo ang sinasabi nilang ito tungkol sa tikbalang. Lahat ng kakaibang nangyayari sa kanila, mula sa mga usok na walang pinagmulan hanggang sa mga halakhak sa gabi, ay iniuugnay nila sa tikbalang. Marami raw sa kanila ang nakaranas na makakita ng usok na walang pinagmumulan. May mga pagkakataon din daw na makaririnig sila ng halakhak mula sa mga puno at kapag tinanong nila ang mga kasama nila, ay sila lang ang nakarinig noon.
May isang guro na nagpakita sa psychologist ng mga guhit ng mga bata sa klase niya. Ang tema ng mga guhit ay tikbalang. Sabi ng guro ay natakot daw siya dahil lahat ng mga bata ay iisa ang description ng tikbalang. Isang matangkad na anyo na may pulang mga mata. Nangyari ang lahat ng ito nang mawala ang isang batang lalaki na naglalaro malapit sa ilog. Ayon sa mga nakakita ay bigla na lang daw nawala sa paningin nila ang bata. Naghanap sila pero hindi nila ito natagpuan. Natakot ang mga residente at nagdesisyon na maghanap sa gubat. Sabi ng psychologist ay sumama rin daw siya sa paghahanap at doon niya napatunayan na totoo nga ang tikbalang na sinasabi ng mga residente. Ilang beses daw na may nagugulat sa kanila dahil may nakikita silang matangkad na anyo na nagtatago sa mga puno. Ilan sa mga kasama nila ay nagsasabing may nakikita silang mga mata na nagmamasid sa kanila. Ang lokal na hepe ng pulis na kasama nila ay hindi raw makapagpaliwanag kung bakit may mga usok na lumilitaw sa paligid nila. May mga pagkakataon din na makaririnig sila ng halakhak mula sa mga puno. Lahat daw sila ay nakarinig noon. Hindi nila natagpuan ang nawawalang bata. Sa halip ay naguwian sila na may dalang takot mula sa karanasan nila sa gubat. Ang psychologist ay nagulat dahil isa-isa raw na nagpakita ng mga kakaibang sintomas ang mga residente. May mga nagsasalita ng ibang wika na hindi nila maintindihan. May mga nagkakaroon ng mga marka sa katawan na hindi nila alam kung saan nanggaling. Ang psychologist ay hindi na raw alam kung paano ipapaliwanag ang mga nangyayari sa mga residente. Yung guro na nakausap niya ay nagkaroon ng masamang panaginip. Nagising daw ito na baligtad ang suot na damit. Lokal na tanda raw yon na nilinlang ka ng tikbalang. Isang gabi ay maraming residente ang nawala. Isa na ron ang guro na kaibigan ng psychologist. Sabi niya ay hindi siya makatulog noon kaya lumabas siya ng bahay. Nakita raw niya ang mga pulang mata na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya at sa sandaling iyon alam niyang hindi siya nag-iisa. Natakot siya kaya nagkulong na lang siya sa kwarto. Kinabukasan ay nagdesisyon na siyang umalis sa baryo. Hindi na raw natagpuan ang mga nawawalang residente. Ang pagkawala nila ay nanatiling misteryo pero hanggang ngayon may mga residente pa ring nagbabaka sakali at patuloy na naghahanap sa gubat, umaasang makikita pa sila. Yung guro ay nakalabas din sa gubat pero nagkaroon na ng trauma dahil sa karanasan niya. Madalas daw siyang magising sa gabi, pawis na pawis at nanginginig. Ang psychologist naman, kahit bumalik na sa syudad, dala-dala pa rin ang takot at pag-aalala para sa mga naiwan sa baryo. Ang mga tao sa baryo ay patuloy na natatakot sa tikbalang. Sabi ng psychologist, parang hindi na lang alamat ang tikbalang para sa kanila, kundi isang tunay na bahagi ng kanilang pamumuhay na kailangan nilang harapin araw-araw. May kakilala ako na nag-aaral ng mga kwentong bayan. Hindi ko alam kung ano ang napapala niya sa pag-aaral ng mga yon, pero sabi niya may sinusulat daw siyang libro. Si Kuya Arvin ay madalas na umaalis ng bahay para magpunta sa mga liblib na lugar. Doon daw kasi ang pinakamaraming kwento. Isang beses ay nagpunta siya sa isang lugar na tinatawag na Sitio Maligaya. Hindi ko alam kung saan yon pero sabi niya napakaliblib daw talaga ng lugar na yon. Wala pang signal ng cellphone. Habang nasa daan daw siya ay inabutan siya ng bagyo. Biglaan daw yung bagyo kaya hindi siya nakapaghanda. Wala siyang choice kundi ang tumuloy sa pagtatravel. Kaso ay napakalakas ng ulan at hangin. Halos hindi na raw siya makakita sa dinadaanan niya kaya nagdesisyon siya na maghanap muna ng masisilungan. Nakakita siya ng isang lumang bahay na nasa gitna ng kagubatan.
Mukha raw itong inabandon na, kaya naisip niya na walang magagalit kung dun muna siya manunuluyan. Pagpasok niya sa bahay ay napansin niyang napakaraming gamit na may nakaukit na pangalan. Halos lahat ng gamit ay may nakaukit na pangalan na Lolo Poldo. Sabi ni Kuya Arvin ay may narinig siyang kwento tungkol kay Lolo Poldo. May isang matandang lalaki na kinatatakutan ng mga tao sa Sitio Maligaya. Dahil pinaghihinalaan nilang aswang ito, natawa lang daw si Kuya Arvin sa kwento na yon. Hindi raw niya akalain na si Lolo Poldo pala ang may-ari ng bahay na pinasukan niya. Dahil sa bagyo ay napagpasyahan ni Kuya Arvin na doon muna manatili sa bahay ni Lolo Poldo. Wala naman daw kasi nakatira doon kaya ayos lang na doon muna siya tumuloy. Sa unang gabi niya doon ay may narinig siyang kakaibang tunog. Parang tunog ng malalaking pakpak na pumapagaspa sa labas ng bahay. Hindi raw niya maipaliwanag kung paano, pero nararamdaman niya na may nakatingin sa kanya mula sa labas. Niyakap niya ang sarili niya dahil sa sobrang lamig ng hangin na parang hinahaplos ang kanyang balat. Tapos ay naamoy niya yung kwarto. Isang matapang na amoy ng bawang na tila bumabalot sa buong paligid. Nagpaparamdam ng hindi maipaliwanag na kaba. Kinabahan si Kuya Arvin dahil naalala niya yung kwento tungkol kay Lolo Poldo. Sa mga sumunod na araw ay nakilala ni Kuya Arvin si Lolo Poldo. Ayon sa kanya ay isang matandang lalaki ang nagpunta sa bahay at nagtanong kung anong ginagawa niya roon. Sinabi niya yung totoo at tinanong kung bakit inabandon na yung bahay. Sabi raw ng matanda, may aswang na naninirahan sa bahay na, yan, maraming nawawala dito, hindi lang tao kundi pati mga alaala. Kung ako sa'yo, aalis na ako bago ka pa mapahamak at maging bahagi ng kwento ng lugar na ito. Nagtanong si Kuya Arvin tungkol sa aswang, pero sabi ng matanda ay umalis na lang daw siya at huwag nang magtanong. Dahil sa takot ay umalis na rin si Kuya Arvin. Pero dahil nga sa trabaho niya ay nagtanong-tanong siya sa mga tao tungkol sa aswang. Hindi raw siya nabigo dahil marami ang nagkwento sa kanya tungkol dito. Marami na raw tao ang nawawala sa lugar na yon. Marami ring mga hayop ang natagpo ang patay at gutay-gutay. Ang pinaghihinalaan ng mga tao ay si Lolo Poldo. May mga nakakita raw kasi dito na lumilipad sa gabi at may dalang mga hayop na kinatay nito. Dahil doon ay napilitang lisanin ni Lolo Poldo ang bahay niya. Sa kabila ng mga kwento ay hindi pa rin daw naniniwala si Kuya Arvin. Hanggang sa isang gabi ay nagising siya at nakita niya na may anino na lumilipad sa labas ng bintana niya. Hindi raw siya makagalaw sa sobrang takot. Ramdam niya na pinagpapawisan siya kahit na sobrang lamig ng kwarto. Niyakap niya yung rosaryo na dala niya mula sa bahay, isang regalo mula sa kanyang ina na palaging nagsasabi sa kanya na ito'y magbibigay proteksyon. Habang paulit-ulit na nagdarasal, naalala niya ang mga gabing kasama ang pamilya kung saan siya ay ligtas at payapa. Naramdaman daw niya na lumilipad palapit sa kanya yung anino. Tapos ay may naamoy siyang mabahong amoy na parang bulok na karne. Pinikit niya yung mga mata niya at nagdasal ng mas malakas. Naramdaman niya na may lumalapit sa kanya at may malamig na bagay na dumampi sa balat niya. Binuksan niya yung mga mata niya at nakita niya na yung anino ay nasa harapan na niya. Pero parang natatakot ito sa hawak niyang rosaryo. Nag-isip siya ng paraan para mapaalis yung anino. Nakita niya yung camera na dala niya. Kinuha niya yon at kinuna ng picture yung anino. Nagulat daw ito sa flash ng camera at mabilis na lumipad palayo sa kanya. Tumayo si Kuya Arvin at nagtatakbo palabas ng bahay. Hindi na raw siya lumingon pa. Basta ang alam niya ay pinatakbo niya yung motor niya at umalis sa lugar na yon. Simula noon, nagbago na si Kuya Arvin. Hindi na siya naghahanap ng mga kwento, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa natutunan niyang respetuhin ang mga bagay na hindi maipaliwanag.
Na-realize niya na may mga kwento na mas mabuting iwan na lamang sa mga alamat. Sabi niya nga, nadagdagan daw ang mga kwentong bayan tungkol kay Lolo Poldo. Ngayon, ang kwento ni Kuya Arvin ay isa na sa mga alamat na ikinukuwento sa mga bata. Isang paalala na ang mga kwento ng nakaraan ay hindi lang basta kwento, kundi babala sa mga susunod na henerasyon